Good evening po sa inyo lahat. Ako po si Christian Esguera and welcome po sa ating Tuesday episode dito po sa ating Facts First podcast. Isang maulang Martes po muli. Ngayon po ay July 23, 2025. This is a recorded episode, slightly delayed. Pero by the time na napapanood nyo po ito, 8:30 ng gabi. Okay? Pag-usapan po natin, medyo marami po tayong sisikapi i-cover ng mga topics ngayon. Pero pangunahin po rito yung paparating na State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Of course, marami po sa atin yung kasulukuyang nasasalanta nitong matinding pagbaha at malakas na ulan. So makakausap po natin ngayong gabi. Siya po yung isang veteranong senadora and of course, siya yung boses ng minority noong nakaraang kongreso dyan po sa Senado. I'd like to welcome again to our program si Senator Risa Ontiveros. Magandang araw po and thank you for joining us again dito po sa Facts First. Thank you for inviting me, Christian, at maganda rin, bagamat maulang araw sa iyo at ating mga tagapanood. Inga po, stay safe and of course, ito rin yung ating panalangin para sa ating mga kababayan po. Amen. Okay. Senator, malapit na po yung State of the Nation address ng Pangulo. No? From your perspective, ano ba yung gusto nyo madinig? Ano ba yung mga dapat sabihin dito ng Pangulo? Well, syempre for one, curious ako ano ang reflections niya sa ibig sabihin ng nakaraang midterm elections, di ba? Anong ibig sabihin niyan para sa direksyon ng ating bansa at anong pananaw niya bilang presidente sa dapat maging papel ng iba't ibang aktor sa ating lipunan as we go forward. Isa pa, I'm concerned to hear what he has to say about yung resulta nung katatapos niyang pagbisita sa US at yung bunga nung sinasabing naging negosasyon tungkol dun sa tariffs. May ilang buwan na rin na mula nung inanunsyo ni US President Trump yung kanyang surprise or sa iba shocking na tariffs packages, kung ano ba yung magiging posisyon ng Philippine government dyan. At magbubunga yan ng maraming policy proposals mula sa mga tulad ko na nagtatrabaho naman dito sa Kongreso. Kasi paano nga ba natin susuportahan yung domestic producers natin, agricultural, industrial, even services, di ba? Sa konteksto nitong bagong mundo ng taripa na sobrang syempre na-impluwensyahan ng US. So those are at least a couple of the things I'd like to hear from him. At syempre, yung binagit mo na rin, Christian, itong pagkalunod natin sa bahang ito. I've seen some very pithy and insightful na mga inputs online. Halimbawa, engineering cannot repair what governance keeps on destroying. No? So, ayun, in a few months, tatrabahuin naman namin ulit yung budget. So, sisilipin namin, no, yung infrastructure ba ay talagang na-budgetan at nagastosan ng maayos para mas mapaghandaan natin itong inaasahan naman natin taunang mga bagyong ganito. Opo. Nabanggit niya yung budget, no? Of course, pagkatapos ng State of the Nation address, submission niya ng National Expenditure Program, no? Tapos, susunod dyan, budget season na. Ito, very, very frustrating to, no? Maraming mga kababayan po natin. Hindi naman talaga problema natin yung kakulangan ng pondo dahil meron mga nailalaan na pondo. Of course, funding is never enough when it comes to programs and projects. Pero, balak niyo rin po ba tutukan yan sa darating na Senado? Yung bakit ang dami nating iginugugol, inilalaan na pondo sa mga flood control projects. Last year, binida ng Pangulo, nasa 5,500 yun na kompleto under his administration. Pero bakit ang resulta ito pa rin? Yeah, exactly. Yun yung unang papasok talaga sa isip ko pag tinitingnan natin yung mga baha na, okay, baha na naman. So nasaan yung mga flood control projects? Nasaan yung mabuting epekto, yung proteksyon dapat ng mga flood control programs na ito sa ating mga kababayan? So, importanteng usapin yan ng legislation dahil budget making and taon-taon, yun yung isang tungkulin namin sa buong Kongreso
siyasatin. Halimbawa, sa COA reports, talaga bang ginastos ng maayos yung mga flood control items sa budget at paano namin wawastuhin sa susunod na taon. And by exercising our power of oversight as well, siguruhin na yung ginagastos para sa flood control di umano ay talagang makakontrol sa mga floods sa susunod na taon. Paano po ba ino-audit yan? No? Kasi, kunwari, naglalagay sila ng mga flood control projects. Supposedly, naka-itemize. Pero minsan, magdududa kayo dahil parang, bakit exact yung mga numbers? No? Wala man lang butal. Paano ba dapat ino-audit po yung ganyan? Para makita naman na sana hindi nananakaw yung pondo. Well, ang first line of defense dyan talaga yung Commission on Audit. Kaya napakahalaga ng mga audit reports nila sa amin at any time of the year actually, pero particular tuwing budget debates. At yung napansin mo na usually dapat ang mga budget na ina-allocate namin ay mga detalyado, hindi parang sabi mo walang butal, ay dahil batay dapat ang bawat isang iyon sa program of works na very rarely, I suppose, baka mahirap na makaabot sa rounded figure lamang. At talagang may detalyadong mga digits dyan dahil bawat ang tawag nito, material o na papasok sa bawat isang public works project, for example, ay accounted for, kinikwenta yon. Yung ganyan po ba, paano ba maiiwasan yung ano? Kasi madalas naman natin na makakita to, matagal na rin po kayo niya sa lehislatura, yung issue ng insertion, di ba? Yung kanya-kanyang pet projects, sino mas malapit sa kusina na senador o kongresista, nagpapasok na kung ano-ano mga funding, iba, sa BICAM ginagawa, no? Ano po pwedeng gawin para mas mapangalagaan yung pondo nating lahat, ang mga mamamayan? Well, nabanggit mo yung mga salitang insertions at saka BICAM in the same sentence. Kaya sabihin ko na rin na hindi ko pa nababasa yung mga detalyadong report dun sa recent major issue na yan. But kung ano man, talagang ang prinsipyo naman dyan ay dapat bukas sa pagsubaybay at pagpuna ng mga mamamayan. Dahil ang bawat perang ina-allocate namin ng Kongreso para sa executive ay hindi rin naman pera ng gobyerno. Yan galing sa buwis ng mamamayan. At kaya rin lalong urgent at tingin ko justified yung panawagan ko mula nung ilang mga taon na, panawagan din na Senator Ping, nabalitaan ko rin kay Speaker at ng ilan pa na buksan talaga namin ng Kongreso ang BICAM process. Hindi lamang sa media, sa inyo sa media, kundi pati sa publiko para maging mas accountable or mas transparent itong proseso at kalaunan maging mas accountable ang bunga nito, yung budget at kaming mga gumagawa ng budget. Pag sinabi po bang open BICAM, how exactly do you envision that happening? Kailangan ba ng resolution? Kailangan ba ng batas dyan? Tapos ano yung ibig sabihin ng open? I doubt na kailangan pa ng resolution dyan dahil pwede namang ituring na yung budget hearings at deliberations ay isa sa pinaka-importanting mga batas o proseso ng pagsasagawa ng batas. At kung yung BICAM naman ng mga ordinaryong batas ay pwedeng bukas sa mga stakeholders, bakit hindi yung para sa budget din? To make it as open as possible, yung tanong mo na what exactly does open mean? Halimbawa, lalo na ngayong taon, malamang mas marami kaysa sa mga direct stakeholders tulad ng budget reform advocates ay baka interesadong obserbahan yung BICAM sa budget bill. Who knows, baka I'm thinking aloud here, posible bang pwedeng online, no, ma-live stream itong BICAM na ito para maobserbahan at ng ating mga kababayan. If those administrative or technical matters would require a resolution on our part, wala naman akong nakikitang problema na maihain ito. At kung magkasundo kami na buksan na nga ang budget BICAM, I don't think there'll be a problem getting support for that. So far wala kang nakikitang parang resistance dyan informally from your colleagues? Wala pa naman akong nababalitaan o nararamdamang resistance. And at least one colleague, si Sen Ping, has also in fact called for that already. And if I'm not mistaken, may mga nagda-draft ng bill
para nga buksan yung BICAM sa lahat ng interesadong mag-obserba. Dito pala sa papasok na kongreso, sa 20th Congress, ano po ba yung mga balak niyong tutukan? Di ba? Kasi in the past, kayo yung pangunahing boses laban dito sa Pogo. And fortunately, binana yan ni President Marcos last year. Ano yung mga, ngayon ang issue, online gambling, no? Ano yung mga balak niyong tutukan pagpasok ng panibagong kongreso? Yun yung isang urgent, yung bill para sa strict regulation ng online gambling. Halimbawa, pag-ban na anyone under 21 years old ay maka-online gamble. So, ang pwede lamang ay 21 years and older. Ibaban din ang anumang advertising tungkol sa online gambling, whether sa tri-media, sa social media, lalo na pati sa mga billboards. Magkakaroon, ito yung mga proposed provisions sa bill ko, magkakaroon ng daily limit sa pwedeng itaya at sa pwedeng maitalo ng sino mang nag-online gamble. And isa pa that I'd like to mention now, very important, ibaban yung links between online gambling platforms at yung ating mga e-wallets at similar apps. Kasi sabi ko nga, ang cellphone natin ay hindi casino. Itong mga provision, mga isang dosena pa iyan, ay tugon sa dumaraming nagko-communicate sa office ko, Christian, mga tao na nagrereklamo na sila rin ay nalulon sa online gambling, nasira yung kanilang family life, nasira yung kanilang trabaho o hanap buhay, nabaon sila sa utang. So naging naging platform for unli utang, unli lustay, unli problema itong unregulated na online gambling. So far wala bang mga naglalabi sa inyo kasi napakalaking negosyo ito pinag-uusapan no? True. Wala pa namang naglalabi. Walang nagpe-pressure. Alam ko na may ilang mga stakeholders na nag-reach out sa mga miyembro ng Senado na gustong magbigay ng briefing or presentation. Okay lang naman yon. Basta at least malinaw sa akin na meron na akong panukalang batas, may at least isang dosenang provision na batay sa ilang mga pag-aaral, pagsusuri na tungkol dito sa online gambling. So that's one of the things I'd like to focus on dito sa opening ng 20th Congress. Siyempre, yung iba pang mga panukalang batas natin para sa mga senior citizens, youth, yung ating mga online or gig economy workers. So yung tawag nito yung Linga para kay Lolo at Lola Bill for Universal Social Pension, yung Rights and Welfare of Interns Bill para sa ating mga kabataan, saka yung Power Bill, Protection of Online Workers, Entrepreneurs, Riders, and Raketeras Bill para sa ating mga gig economy workers. And a lot more. Yung sa gig economy, remember, diba, sinusulong nyo na yan nung panahon pa ng pandemic, no? Wow. Yes. Ano nangyari? Hindi siya na nakalusot? Hindi pa siya naipasa ng buo, pero may mga piecemeal na naipasang provision. Halimbawa sa mga budget bills na nailabas namin noong mga taong iyon ng pandemic, and in a few other companion bills or legislation. Pero ngayon, inirefile namin itong power bill at sana ay maipasa na namin bilang isang buong batas. Dahil the gig economy is here to stay. Talagang nag-boom siya nung pandemic at nanatili siya pagkatapos. So mananatili siyang permanent feature ng ating ekonomiya. So dapat lang siguruhin din natin ang karapatan at kagalingan ng dumaraming mga kababayan nating doon nagtatrabaho. Okay. In terms of your oversight function, kasi isa sa mga tinutukan niya nung last Congress, itong kay yung mga allegations against Pastor Apollo Kibuloy, 'di ba? Humarap doon yung mga witnesses. And more than kailan ba 'to? Weeks ago, no? Nag-file kayo ng kaso laban dito sa mga nagpapakalat ng peke impormasyon, no? So ano po bang update doon? Mas may na-identify ba kayong karagdagang personalities? Nakilala niyo na ba sila? Mas nalaman niyo na ba yung kabuuan ng kwento?
Inaasahan ko talaga na mas malaman ang kabuuan ng kwento, kung sino-sino pa ang dapat kasuhan at kung ano-ano pa ang posibleng dapat ikaso sa kanila. Bukod sa nauna ng cyber libel laban kay Michael Maurilio, yung dati naming witness laban kay Kibuloy na bigla na lang naglabas ng mga videos na inaatake yung ibang mga witnesses sa aming investigasyon, yung opisina ko at para sa akin yung buong Senado, at laban din sa naunang anim na mga vloggers na yun na nga nagdadagdag pa ng kanilang mga kasinungalingan. Umaasa akong mas malaman ang buong kwentong ito dahil bago ko pa inihain yung mga kaso sa DOJ, naghahain din ako ng reklamo at paghiling na imbestigahan ito ng National Bureau of Investigation. So bunga nung kanilang malalaman pa at batay sa payo ng aking legal team, posibleng madagdagan pa ang mga kasong ito. Pero clearly mukha po itong coordinated, tama ba? May nagpakana tapos yung pagpapakalat coordinated? It really seems so hanggang ngayon, Christian, dahil ito ay naging coordinated and systematic attack. Yung unang nag-upload ng mga videos ni Michael Maurilio ay isang, sa tingin namin, fake news platform na nagngangalang Pagtanggol Valiente, which was only set up nung June, the day after nung huling mga messages ni Michael Maurilio sa office ko na siya daw ay kinidnap, doon daw siya binibihag sa Glory Mountain na alam natin ay base ng KOJC at nagpapa-rescue siya. So the day after, in-upload na ng Pagtanggol Valiente yung una at then sumunod yung ikalawang video niya. At na-monitor namin, Christian, na itong mga vloggers, actually mga 100 yung inireklamo ko at hiningian ng investigasyon sa NBI. Nauna lang yung 6 na kasuhan sa DOJ. Yung mga vloggers ay na ranasan namin, naging parte ng isang sistematiko at coordinated campaign. And yung mga ibang attacks, hindi lang mula dito sa bansa natin, nagmula pa sa ibang mga bansa. Okay. Pero ito, may medyo kasi pinanood ko rin tong video nung pagbaliktad niya. Yes. Parang masyadong detalyado. Parang kung acting yun, parang ang galing. So parang doon sa ordinary observer, ano ba yung paniniwalaan ko rito? Yung retraction niya o yung pagharap niya sa Senado na parang extemporaneous din, no? Kumbaga, help us understand anong klaseng tao ba ito sa pagkakaalam ninyo? Ba't parang ang galing-galing niya magkwento? Well, nung una siyang humarap sa amin sa Senate investigation, naniwala ako sa kanya. At hanggang ngayon, naniniwala ako na totoo yung mga sinabi niya noon. Yung mga inatrasan niya ngayon, pero yung dati niyang sinabi, naniniwala ako na totoo yun. Emotional siya noon, halos nanginginig, umiyak pa nga lalo na nang kuwinento niya kung paano di umano inabuso siya, sinaktan ni Apollo Kibuloy. At lahat ng mga communications namin kay Michael Maurilio, bago, habang at pagkatapos niyang testify sa Senado, hanggang sa huling paghingi niya ng rescue dahil kinidnap daw siya at kinulong sa Glory Mountain. May resibo kami niyan, bawat isa niyan, Christian. May resibo kami niyan, tawag nito, naka-photograph yan at may kopya kami ng mga communications. Hindi tulad nitong mga video niya na in-upload dyan sa Pagtanggol Valiente. Tama ka, detalyado. Yung iba nga, sobrang parang hyperactive imagination. Umabot sa, dumalo siya sa mga pulong, sa mga matataas na opisyal natin. Meron pa daw galing sa embahada ng isang foreign country. At posible daw, pati yung head of state nung bansang yun. So talagang sobrang overactive imagination. And kung iisipin ng ating mga kababayan na parang nagiging pattern na ito, nung mga puwersang ayaw talagang gawing accountable sa kanilang mga kasalanan. Yung pattern na haharasin nila, tatakutin ang isang nag-witness, dahil yan din ang mga sumbong ni Michael Maurilio sa amin nung una, na pagkatapos ng pag-witness niya sa Senado,
inaalok siya ng mga dating kasama niya sa KOJC na magbaliktad siya para pahiyain daw ako. Bibigyan daw nila siya ng pera, itatago siya, bibigyan ng mabigat na abogado. Tapos kalaunan, tinatakot na siya. Sinumbong din niya sa amin yun at mayroon kaming resibo ng lahat ng ganyang mga communications. Maaalala po ng publiko, yan din ang nangyari sa ilan pang mga investigasyon ng Senado noon na yung mga witness ay hinaras, tinakot, eventually inabot at finlip. And I am afraid yan din na naman ang nangyari dito kay Michael Maurilio. So, of course, ang bawat kababayan natin free to form their own judgment. Pero ako hanggang sa ngayon, convinced ako na totoo ang mga sinabi ni Michael Maurilio, alias Rene, sa amin noon sa Senate hearing, pero finlip siya. Nagkaroon ng witness tampering dito na ngayon ginamit dito sa psychological warfare na wini-wage nila. Pansin ko lang nung pinanood ko yung reaction nyo the following day ba? 2 days later. Yes. At least ramdam ko yung gigil nyo. No? Mukhang napikon kayo rito sa pagbaliktad. No? Tama? Unbelievable. At dahil hindi lang ako yung inattack niya. Ang worst talaga, inattack niya yung mga ibang witnesses. 14 sila lahat na hindi pa siya yung star witness. Pero lahat silang, yung 13 pa, takot na takot para sa sarili nila. Mahabang panahon nagbuo ng lakas ng loob magsalita. Tapos ngayon, itong mga taong nasa likod ni Michael Maurilio, gustong patahimikin na naman yung mga kwentong buhay nila. Gusto na naman nilang bawian ng boses. At kasabay niyan, inatake nila yung integridad ng Senado dahil pinaglalaban namin ang mga taong hindi pa kaya noon na ipaglaban ng kanilang sarili. Pati yun, pasisinungalingan nila at pasisinungalingan ni Michael Maurilio. Talagang nanggigil ako dyan. Hindi ako papayag dyan. Kaya for the first time in 9 years, na halos 9 na taon, dinanas ko yung ganyang mga fake news attacks, mga trolling. Kinasuhan ko na sila. At naghain na ako ng reklamo sa NBI para sa dagdag na investigasyon. Hindi ako papayag sa ganyan. Understandable, no? Lalo kung talagang napakagarapal ang pinapakalat na maling impormasyon. No? Sobra. Punta po tayo rito sa related issues naman dyan sa Senado po. So far ba sa pagkakaalam niyo, mukha bang si Senator Chis Escudero na mapapanatili niya yung kanyang Senate presidency? Yung mga lumalabas sa balita, meron na raw resolution signed by 18 of your colleagues. Nabalitaan ko rin yung resolution o basta sulatin na iyan at batay sa nababalitaan ko rin sa inyo, sa media, mukhang si SP nga ay papunta sa mahahalal muli bilang Senate President. May I ask a stupid question? Okay. Pipirma mo ba kayo sa resolution? Okay. Oh. Definitely. Obvious naman yung sagot na sa tanong ko na. Pero gusto ko malaman yung configuration sa Senado. No? Kasi kayo clearly yung nakikita bilang minority. Okay? Pero would that really be the case? Kasi may isa pang pumusisyon, si Tito Sen, di ba? Ano po bang magiging configuration sa sa basa nyo so far? Well, mga 3 weeks ago, nabalitaan ko nga na sinabi ni Sen Tito na kung hindi sila mahalal bilang SP ay handa silang maging minority leader. And ako naman nire-respeto ko si Sen Tito. I think dahil may napatunayan na siya bilang Senate President dati, he would make a good minority leader. So tingin ko isang positibong scenario yon para sa Senado. Pero kung ganun, will you join a minority headed by Tito Soto? Or you will put up your own block? Nung simula, nag-isip talaga ako magbuo ng independent block. Pero hindi pa si Sen Tito yung posibleng minority leader noon. Akala ko may ibang block na mas marami sa bubuin ko sanang independent block na makukuha nila yung minority. At dahil hindi naman ako talaga sasama sa majority, kaya ako naisip yung independent block. Ngayon na posibleng si Sen Tito ang maging minority leader at may ilang mga feelers o yung isa anunsyo sa media, pag-iisipan ko ng seryoso at bubuin yung aking final decision umaga ng July 28. Basta ang sa akin,
importante na pag sumali ako sa minority pa rin, or yung noong inisip kong magbuo ng independent bloc, basta't ito'y magiging espasyo para sa akin na ituloy yung pagtatrabaho at saka yung paninindigan. Hindi niyo po ba option na kayo na lang mag-challenge for the Senate presidency? Miss kami numero si Chase para automatically kayo yung minority leader. Kasi kayo naman yung legit minority. Hindi ba option yun? Of course, it's an option for any senator in any Senate. Pero bilang senador sa itong 20th Congress, honestly, hindi ko naisip mag-challenge para sa Senate presidency. Dahil nga, laging ang direksyon ko sana ay either, una, independent bloc nga, or nitong huli, posibleng sa minority. So, at dahil posibleng si Sen Tito ang maging minority leader, ginagalang ko naman siya. Bagamat magkakaiba kami sa ilang mga social issues, halimbawa, ginalang ko, for example, at mga katulad, pero ginalang ko yung track record niya bilang Senate President. And I think nga na kung siya ang maging minority leader, mabuting development yon para sa 20th Congress Senate. So far, as we speak, hindi na option sa inyo yung magtayo ng third force, isang independent bloc led by Risa Ontiveros? Hindi na naging posible yung independent bloc dahil eventually baka manatili akong independent senator, isang independent senator, and then at the same time, yun na nga, nagbukas yung scenario na consider sumapi sa minority. Factor ba rito yung balita na yung Senators Bam and Senator Kiko Pangilinan sasama sa majority? So kung mag-independent bloc kayo, magiging mag-isa kayo? Oh, definitely factor yon. Dahil kaming tatlo yung inisip kong independent bloc. Ngayon, kung finally sa July 28 umaga, sasapi sila sa majority, rerespetehin ko yon. And bawat isa naman sa amin ay nagdidesisyon para sa aming sarili, and we remain responsible and accountable for that. So kung ganon yung kikrystallize talaga, magsusolidify na scenario umaga ng July 28, nung una, ang option ko ay manatiling isang independent senator. Nagkaroon ako ng pangalawang posibleng option ngayon dun sa posibleng pagiging minority leader in Senate. Ito'y dahil sa posibleng pagsama nila Kiko and Bam sa majority. That's right. So, nung una, kumbaga option 1 ko was magbuo ng independent bloc. Option 2 became tumayo bilang isang independent senator. So, a third option na kinoconsider ko ngayon ay posibleng sumapi sa minority. Senator, ito po, I've been meaning to ask this kasi nung campaign, you campaigned hard for Senators Kiko and Bam. And nung simula pa lang, tanda ko pa yung ad nyo, no? Samahan kayo sa Senado. As in, ang linaw nun, di ba? Yung peg nyo yung friends. Mm-hmm. Pero with how things are unfolding now, lumalabas na nandun yung likelihood or high possibility na maiwan kayo. At dahil nga ron, ang kinoconsider nyo, you will join the Tito Soto minority. Somehow, do you feel betrayed or abandoned by the two? Hindi ako feeling betrayed, hindi rin feeling abandoned. Kahit nga nung option 2 lang yung option ko na manatiling isang independent senator, klaro naman kahit sa buong office ko na we've been able to do that once before dun sa citizenship bill ni Lee Duan Wang na surprise of all surprises, eventually na-vindicate pati ng desisyon ni Presidente nung vinito nila. So, I wasn't feeling abandoned or betrayed at that prospect. And kaya ako nagbukas sa isang third option na sumapi sa minority ay hindi, kaya ko rin naisip noon na manatiling isang independent senator dahil akala ko ang magbubuo ng isang block, minority, ay ibang block pa. So ngayong posibleng minority na
ang mamumuno ay si Sen Tito, kaya ako nagbukas dyan. With the same attitude ng kung nanatili akong isang independent senator, pero ngayon, posible bahagi ng isang minority. Ang tinutukoy niyo siguro dyan, yung option before na ang minority, mapapangunahan ng Duterte block. Yon. Okay. Pero ngayon mukhang kay Cheese sila, no? Pero yung tanong nga, no? How else would you characterize it? Etong dalawa, kinampanya ko para samahan ako. Pero nung nanalo pareho, hindi ko pala makakasama dun sa same block. I would characterize it even more than politics. I would characterize it as life. Minsan may mga pangarap tayo, tapos binubuhos natin yung sarili natin dyan. Marami tayong nakakasama dyan kasi pare-pareho yung pangarap at that point in time. But sometimes life, not just politics, happens differently. So, syempre, hindi natin nakuha yung pinakagusto sana natin. But life goes on. Politics certainly goes on. Andun pa rin yung pangarap ko na magtrabaho sa larangang ito, manindigan, papunta sa mga direksyon na tingin ko ay magaganda naman. So, gagawa na lang ako ng ibang pamamaraan. Andun pa rin naman yung iba't ibang puwersa na gusto pa ring trabahuin itong mga pare-parehong advokasya. I still look forward. Kung ano man yung maging desisyon ng dalawang pinakamalapit sa akin, I look forward to working with them on common advocacies. And marami pang ibang grupo, Christian, kahit sa labas ng Senado, na excited pa rin gumawa ng ibang paraan, gumawa ng ibang form, ibang path, papunta dun sa orig na pangarap na iyon. Tumimbre po ba sa inyo or bumusi naman lang when they started considering joining the majority? Yes, dahil pagkatapos ng eleksyon hanggang ngayon at malamang magpapatuloy hanggang sa bago ng opening of session, nag-uusap kaming tatlo tungkol sa mga plano namin sa 20th Congress. Apo. Ito rin gusto ko malaman, no? Kasi in previous episodes sa tinatakal ko tong issue na ito. Kasi ang lumalabas na possible reasons ng dalawa, practical politics, pragmatism, no? They needed to deliver on their promises during the campaign, and mas madideliver daw nila yon supposedly kung mapamunuan nila yung mga komite na gusto nila. Isa education, yung isa agriculture. Pero I kept citing your case, no? Kasi last Congress, dalawa lang kayo ni Senator Coco. Diba? You stuck with the minority. Talaga bang ganun yon na mahihirapan ka pag hindi mo pinamumuno isang komite? Pero in your case, how did you do it? Yung ugali kasi namin ni dating minority leader ko, Sen Coco, bagamat arithmetically dalawa lang kami, pero ni-leverage namin by taking sharp positions on issues na nagkakasundo kami at iba ang posisyon namin sa majority. Kaya masaya ako na kahit papano tumindig kami magkasama, halimbawa laban sa confidential and intelligence funds, laban sa Maharlika, tawag mo doon, yung bill, investment fund, yung sugar smuggling fiasco, yung paggunita sa imposition ng martial law. So marami-rami natindigan naming dalawa lamang. And in the end, di ba, dalawa lang kami sa minority, pero dun sa debate, of course, as senator judges ito, dalawa kami na galing sa Senate minority, pero naging plus 3 mula sa Senate majority, na naging 5 kaming senator judges na bumoto laban sa pag-remand ng impeachment complaint sa House of Representatives. So, yun. Sabi nga namin noon, para kaming Marines, di ba? Yung always outnumbered, never outfought. So, ganun naman yung ugali sa minority. Pero nga, example po, no? Ano yung mga naisulong yung panukalang batas, advokasya? Marami-rami While with the minority, na hindi nyo kinailangang pamunuan yung komite na gustong-gusto nyo sana. Although, in fairness, chine-chair ko yung Senate Committee on Women, and si Sen Coco bilang dating minority leader, ex officio miyembro ng lahat ng komite. So, bilang two-person minority, nakapagsulong kami ng marami-raming mga panukalang batas tungkol sa kababaihan, mga bata,
good governance, yung budget debates, active kami taon-taon, mga investigasyon, itong Iquibuloy at Pogo na napag-usapan natin, Christian, at iba pa. Marami-rami din kaming naitrabaho. At yung simula ng impeachment trial na ito bilang senator judges, nakapag-participate din kaming maigi. Kasi yun nga, isang iniisip ko rin dito. So yung dalawang kasama nyo dapat ma-align kay Chis Escudero. Nandun yung handling ni Chis Escudero ng impeachment proceedings so far. Makakasama nila yung Duterte block doon. Parang, why can't you stick with Risa Ontiveros? Kung si Risa Ontiveros kayang gawin mag-isa. Yun ang tanong ko, no? I'm just thinking out loud. Well, there will be opportunities for us to still stick together. Ano man ang maging decision namin umaga ng July 28 on individual bills, individual resolutions being investigated, mga individual budget interventions, at pati, of course, itong bilang senator judges naman, itong impeachment trial. Pagkakataon pa rin sa amin manindigan na dapat magpatuloy yung proseso ayon sa utos ng konstitusyon. In fact, I've heard several of my colleagues, including yung dalawang pinakamalapit sa akin, na talagang nanindigan na dapat lamang magpatuloy yung impeachment trial. So, again, ang mga desisyon namin ay magiging final umaga ng July 28. At hindi kung sakaling hindi talaga mabuo yung original na pangarap kong independent block namin, we will still have opportunities to stick together. Lastly, dito po sa impeachment trial, no? Kasi maraming agam-agam kasi napakadaming dilatory tactics, no? Si Senator Bato binanggit more than a week ago or 2 weeks ago, sabi niya, kine-question yung jurisdiction ng 20th Congress Senate, 'di ba? Dapat pwede ba raw kayong ma-bind nung ginawa nung 19th Congress Senate. I think ang sagot naman diyan napaka-obvious, no? Pero nandun yung effort para hindi matuloy yung impeachment trial. Sa basa niyo po ba mukha po bang matutuloy yan or baka mapagbotohan na i-dismiss or whatever? Ano nakikita niyo? Yung mismong pagboto dyan, tututulang ko na and I'm counting on several colleagues also na tumutol dahil absolutely premature. Wala pa kaming ni isang pirasong ebidensya, wala ni isang warm body na witness pa na naririnig. So, anong pagbabasihan namin para i-dismiss ang isang impeachment complaint, which would be akin to acquittal? Walang due process doon for the prosecution. Actually, wala ring due process sa ganyan kahit sa impeached official, sa defense. Kasi anong pagbabasehan ng senator judges sa ganyang klaseng decision, whether acquittal or conviction? At saka yung mga sinasite nilang cases, halimbawa para pagbasihan, sabihin na walang jurisdiction ang 20th Congress. Panay mga kaso na may kinalaman sa Senado bilang legislative body. Iba nga ang impeachment court. Hindi siya apektado, at ito ilang beses nang sinabi ng Korte Suprema, hindi siya legislative function ang impeachment. Kaya ang impeachment trial ay hindi apektado ng legislative calendar. Ni kahit pag nag-adjourn ng isang Senado, sine die, tulad ng 19th Congress, nagpapatuloy, hindi na a-adjourn ang Senate impeachment trial. And obviously may jurisdiction ang Senado dahil tinanggap namin, or rather ang impeachment trial court, dahil tinanggap namin noon ang impeachment complaint, nag-issue kami ng bilang korte ng summons kay VP Duterte, nag-submit na nga sila ng formal answer nila ad cautelam. To that answer, nag-submit ng reply ang prosecution. So, in session ang korte, ongoing ang trial, at it doesn't matter kung 19th Congress impeachment court ito o 20th Congress impeachment court dahil walang epekto, wa-epek ang legislative calendar kung anong numerong kongreso ito sa isang impeachment trial. Okay. Lastly, Senator Risa, are you satisfied with Senator Escudero's handling of the impeachment proceedings so far? Well, on the record naman yung pagtutol nitong Senator Judge at yung pagtutol din ni dating Senator Judge Pimentel, on the record naman yung
effort ng 5 sa aming senator judges dun sa at least sa mga ruling, no, ng presiding officer. But that comes with the territory, and magpapatuloy yan sino man ang finally mahalal na SP sa umaga ng July 28 at magiging presiding officer namin. Bound naman kami lahat ng rules and paraan pa rin kung sinusuportahan namin ang ruling ng presiding officer or payag kami or hindi na ipaboto sa senator judges lahat. At may mga remedies naman kami kung hindi man ako or kami, kung sinong magiging kami, remedies, no? Kung may mga moments na hindi kami masaya dun sa ruling or sa proseso na padadaan. Okay. Senator Risa Ontiveros, it was very nice to have you again on Facts First. Maraming salamat po. Stay safe and dry po. Yeah, take care. Stay warm and dry. Bye. Maraming salamat po. Yan, si Senator Risa Ontiveros, nakasama po natin. Okay? Thank you very much sa kanya for a wide-ranging discussion and at least game niyang sinagot yung ating mga katanungan. Okay, meron pa po tayong susunod na episode pero bago po tayo magtapos, gusto ko lang po sana mag-shoutout kay Rog Herman. May nagpadala sa akin ng larawan Nasa Bangkok siya ngayon at suot-suot yung Trollbusters shirt ng Facts First. Magandang gabi sa'yo, Rog. And magandang gabi na rin, reluctantly, sa tatay mo. Nagngangalang Alan Herman. Magandang gabi. Okay, kita-kita po tayo sa susunod na episode, no? Dito po sa ating Facts First podcast. Ako po si Christian Esguerra. Magandang gabi po sa inyo.